Jeremias, ika-21 kabanata. Sina Pashur na anak ni Malchiyas at ang paring si Sefanias na anak naman ni Maasiyas ay pinapunta ni Haring Zedekias kay Jeremias upang ipakiusap kay Yahweh ang binabalak ni Haring Nebukadnezar na pakikipagdigma sa kanila. Sabi pa nila, marahil ay gagawa ng isang kamangha-manghang bagay si Yahweh, gaya ng ginawa niya noong unang panahon, upang hindi na ituloy ni Nebukadnezar ang kanyang balak na pagsalakay. Ganito ang sinabi ni Yahweh kay Jeremias bilang tugon sa kanila. Sabihin mo kay Zedekias na ito ang pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Itataboy kong pabalik ang mga kawal na pinaharap mo sa hari ng Babylonia at sa kanyang hukbo na ngayon nakapaligid sa inyo. Kukunin ko ang kanilang mga sandata at ibubuntun ko sa gitna ng lungsod na ito. Ako mismo ang lalaban sa inyo, dahil sa tindi ng aking galit at puot na parang apoy na naglalagablab. Ang buong lakas ko'y gagamitin ko laban sa inyo. Pupuksain ko ang lahat ng naninirahan sa lungsod, maging tao o hayop, mamamatay sila sa matinding salot. Pagkatapos, si Haring Zedekias ng Juda, ang kanyang mga tauhan at nasasakupan, at lahat ng nasa lungsod na nakaligtas sa labanan, sa salot at sa gutom, ay ibibigay ko naman sa kamay ni Nebukadnezar, hari ng Babylonia, at ng iba pa nilang kaaway. Papatayin silang lahat, at walang sino mang makakaligtas. Hindi niya sila kahahabagan kahit kaunti man. Ako, si Yahweh, ang may sabi nito. Sabihin mo sa bayang ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Narito ang buhay at ang kamatayan. Mamili kayo sa dalawa. Ang mananatili sa lungsod na ito ay mamamatay sa labanan, sa gutom o sa salot. Ngunit ang susuko sa mga taga-Babylonia na sumasalakay na ngayon sa inyo ay hindi mamamatay. Maililigtas nila ang kanilang sariling buhay. Nakapagpasya na akong wasakin ang lungsod na ito. Ito'y sasakupin at susunugin ng hari ng Babylonia. Sabihin mo sa angka ng mga hari ng Juda, pakinggan ninyo ang sinasabi ni Yahweh. Sa buong angka ni David, ito ang sabi ni Yahweh sa inyo. Pairalin ninyo ang katarungan araw-araw. Iligtas ninyo sa kamay na mapang-api ang mga dukha. Kung hindi, mag-aalab-laban sa inyo ang aking puot, parang apoy na hindi maaapula dahil sa inyong masasamang gawa. Ikaw, Jerusalem, nakatayo ka sa itaas ng mga libis, parang batong namumukod sa gitna ng kapatagan, ngunit kakalabanin kita. Sinasabi mong walang makakadaig sa iyo. Walang makakapasok sa iyong mga kuta. Paparusahan kita ayon sa iyong masasamang gawa. Susunugin ko ang iyong palasyo at lalaganap ang apoy sa buong paligid at tutupukin nito ang lahat ng naroon. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Ika-22 kabanata. Pinapunta ako ni Yahweh sa palasyo ng hari ng Juda at ipinasabi niya sa hari, sa mga lingkod nito at sa lahat ng taga-Jerusalem. Pairalin ninyo ang katarungan at katwiran. Ipagtanggol ninyo ang mga naaapi laban sa mapagsamantala. Huwag ninyong sasaktan o aapihin ng mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Huwag kayong papatayin ng mga taong walang kasalanan sa banal na lungsod na ito. Kung susundin ninyo ang mga utos ko, mananatili ang paghahari ng angka ni David, at papasok silang nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo, kasama ang kanilang mga tauhan at nasasakupan. Subalit kung hindi kayo makikinig sa sinasabi ko, isinusumpa ko na aking wawasakin ang palasyong ito. Ganito ang sabi ni Yahweh tungkol sa palasyo ng hari ng Juda. Ang palasyong ito ay singganda ng lupain ng Gilead at nakakatulad ng bundok ng Lebanon. Ngunit isinusumpa ko na gagawin ko itong isang disyerto, isang lungsod na walang mananahan. Magpapadala ako ng mga wawasak dito. May dalang palakol ang bawat isa. Puputulin nila ang mga haliging cedar nito at ihahagis sa apoy. Magtatanungan ang mga taong magdaraan dito mula sa iba't ibang bansa. Bakit ganyan ang ginawa ni Yahweh sa dakilang lungsod na ito? At ang isasagot sa kanila, sapagkat hindi nila tinupad ang kasunduan nila ni Yahweh na kanilang Diyos. Sa halip, sumamba sila at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong iyakan ng isang taong patay o ikalungkot ang kanyang kamatayan. Sa halip,
Tangisan ninyo si Salum, sapagkat siya'y dinilang bihag at hindi na magbabalik. Hindi niya makikita pa ang lupang kanyang sinilangan. Ito ang pahayag ni Yahweh tungkol kay Salum, na humalili sa kanyang amang si Josias bilang hari ng Juda. Umalis siya ng Juda at hindi na magbabalik. Doon na siya mamamatay sa lugar na pinagdalhan sa kanya bilang bihag, at hindi na niya makikita pang muli ang kanyang bayan. Kahabag-habag ang magiging wakas ng taong nagtatayo ng kanyang bahay sa pamamagitan ng pandaraya at naglalagay ng mga silid dito sa pamamagitan ng panlilinlang. Pinagtatrabaho niya ang kanyang kapwa na walang kabayaran. Sinasabi pa niya, magtatayo ako ng malaking bahay na may malalaking silid sa itaas. Lalagyan ko ito ng mga bintana, tablang cedar ang mga dingding, at pipinturahan ko ng kulay pula. Kung gumamit ka ba ng cedar sa iyong bahay, ikaw ba'y isa ng haring maituturing? Alalahanin mo ang iyong ama. Siya'y kumain at uminom, naging makatarungan siya at matuwid, kaya siya'y namuhay na tiwasay. Tinulungan niya ang mga dukha at nangangailangan, kaya pinagpala siya sa lahat ng bagay. Pinatunayan niyang ako'y kanyang nakikilala. Subalit kayo, wala kayong iniisip kundi ang sariling kapakanan. Pumapatay kayo ng taong walang kasalanan at pinagmamalupitan ang mga tao. Ito ang sabi ni Yahweh. Kaya ganito ang sabi ni Yahweh tungkol kay Jehoiakim, anak ni Haring Josias ng Juda. Walang tatangis sa kanyang pagpanaw o magsasabing, mahal kong kapatid o ang kapatid ko. Wala ring tatangis para sa kanya at sisigaw ng, o Panginoon o aking hari. Ililibing siyang tulad sa isang patay na asno. Kakalagkarin at ihahagis sa labas ng pintuang bayan ng Jerusalem. Umakyat kayo sa Lebanon at humiyaw. Sumigaw kayo hanggang sa marinig sa Basyan ang inyong tinig. Kayo'y manangis mula sa tuktok ng bundok Abarim, sapagkat nilipol ng lahat ang kapanalig ninyo. Nagsalita ako sa inyo noong kayo'y masagana. Subalit hindi kayo nakinig. Ganyan na ang ugali ninyo mula pa sa inyong kabataan. Kahit minsan ay hindi kayo sumunod sa akin. Tatangayin ng malakas na hangin ang inyong mga pinuno. Mabibihag ang lahat ng nagmamahal sa inyo. Wawasakin ang lungsod ninyo at kayo'y mapapahiya dahil sa inyong masasamang gawa. Kayong nakatira sa mga bahay na yari sa Cedar, buhat sa Lebanon. Kaawa-awa kayo sa hirap na daranasin ninyo pagdating ng panahon, gaya ng hirap ng babaeng manganganak. Sinabi ni Yahweh, kung ikaw man, Konyas, anak ni Haring Jehoiakim ng Juda, ay naging singsing ng aking pantatak, huhugutin kita sa aking daliri. Ibibigay kita sa kamay ng mga ibig pumatay sa iyo, sa mga taong iyong kinatatakutan, kay Haring Nebukadnezar ng Babylonia at sa kanyang mga sundalo. Itatapon ko kayong mag-ina sa isang lupaing malayo sa lupang sinilangan mo. Doon na kayo mamamatay, at hindi na kayo makakabalik sa sariling bayan na nais ninyong makitang muli. Ito bang si Konyas ay tulad sa isang bangang itinakwil, basag, at walang ibig umangkin? Bakit siya itinapon, pati ang kanyang mga anak, sa isang bansang wala silang nalalaman? O aking bayan, pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh. Ganito ang sinasabi niya. Isulat mo tungkol sa lalaking ito na siya'y hinatulang mawawala ng anak, na hindi magtatagumpay sa kanyang buhay sapagkat wala siyang anak na hahalili sa trono ni David at maghaharing muli sa Juda. 23 Kabanata. Paparusahan ni Yahweh ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito ay magkawatak-watak at mamatay. Ito ang sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga pinunong nangangalaga sa kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at ipinagtabuyan ng aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan kaya kayo'y paparusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa mga nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga tagapangunang magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at pag-aalala, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong si Yahweh ang may sabi nito.
Nalalapit na ang araw, sabi ni Yahweh. Napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. Isang hari na mamamahala sa buong karunungan. Paiiralin niya sa buong lupain ang katarungan at katwiran. Magiging ligtas ang Juda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Si Yahweh ang ating katwiran. Ang sabi ni Yahweh, tiyak na darating ang panahon na ang mga taong ito'y hindi na manunumpa ng ganito. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay na nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. At sa halip, sasabihin nila, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay na nagpalaya at nanguna sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Tungkol sa mga bulahaang propeta, ito ang pahayag ni Jeremias. Halos madurog ang puso ko. Nanginginig ang aking buong katawan. Para akong isang lasing na nasobrahan sa alak. Dahil sa matinding takot ko kay Yahweh at sa kanyang mga banal na salita. Sapagkat napakaraming tao sa lupaing ito ang hindi tapat kay Yahweh. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan sa pagpapairal ng masama. Dahil sa kanyang sumpa, nagluksa ang buong lupain at natuyo ang mga pastulan. Wala nang takot sa akin ang mga propeta at ang mga pari. Gumagawa sila ng kasamaan maging sa loob ng aking templo, ang sabi ni Yahweh. Kaya magiging madulas at madilim ang kanilang landas. Sila'y madarapa at mabubuwal. Padadalhan ko sila ng kapahamakan at malapit na ang araw ng kanilang kaparusahan. Ito ang sabi ni Yahweh. Malaking kasalanan ang nakita kong ginagawa ng mga propeta sa Samaria. Sila'y nanguhula sa pangalan ni Baal at inililigaw ang Israel na aking bayan. Ngunit mas lalo pang kasuklam-suklam ang namasdan ko sa mga propeta sa Jerusalem. Sila'y nangangalunya at mga sinungaling. Pinapalakas nila ang loob ng gumagawa ng masama, kaya wala nang tumatalikod sa kanyang masamang gawa. Naging katulad na sila ng mga taga Sodoma at Gomora. Kaya ganito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat tungkol sa mga propeta. Halamang mapait ang ipapakain ko sa kanila, at tubig na may laso naman ang kanilang iinumin. Sapagkat lumaganap na sa buong lupain ang kawalan ng pagkilala sa Diyos dahil sa mga propeta sa Jerusalem. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Huwag ninyong papakinggan ang mga propetang nagpapahayag sa inyo. Pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi nila. Ang mga pangitaing kanilang sinasabi ay katang-isip lamang nila at hindi nagmula sa akin. Palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa akin. Magiging mabuti ang inyong kalagayan. At sa mga ayaw tumalikod sa kasalanan, hindi ka daranas ng anumang kahirapan. Subalit isa man sa mga propetang ito'y hindi nakakakilala kay Yahweh. Wala man lamang nakarinig sa kanyang pahayag o sumunod sa kanyang utos. Ang puot ni Yahweh ay parang bagyong nangangalit, parang nag-aalimpo yung ipo-ipo na kanyang pababaksakin sa masasama. Hindi maaalis ang puot ni Yahweh hanggang hindi niya na isa sa katuparan at nagaganap ang kanyang mahiwagang panukala. Sa mga huling araw ay mauunawaan ninyo ito. Sinabi ni Yahweh, hindi ko sinugo ang mga propetang iyan. Lumakad sila nang hindi ko inuutusan. Nagpahayag sila sa aking pangalan, gayon wala naman akong sinabi sa kanila. Kung tunay nilang natutuhan ang aking mga salita, maipapangaral nila ang aking mensahe sa mga tao at sila'y magsisisi at tatalikod sa kanilang masasamang gawa. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako at hindi na nananatili sa iisang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar sa langit at sa lupa. Alam ko ang ginagawa ng mga propetang sinungaling. Ginagamit nila ang aking pangalan at ipinamamalitang binigyan ko sila ng pangitain. Kailan pa ba magbabago ang mga propetang ito na nangangaral ng kasinungalingan at nagpapahayag ng pandaraya ng kanilang mga puso? Akala nila'y malilimot ako ng aking bayan dahil sa mga pangitaing sinasabi nila, gaya ng paglimot sa akin ng kanilang mga ninuno at naglingkod kay Baal. Kung nanaginip ang isang propeta,
Dapat niyang sabihing ito'y panaginip lamang. Ngunit kung narinig niya ang aking salita, ipahayag niya ito ng buong katapatan. Ano ang kaugnayan ng ipa sa trigo? Sabi ni Yahweh. Parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Ako'y laban sa mga propetang gumagamit ng salita ng ibang propeta at sinasabing iyon ang aking mensahe. Ako'y laban sa mga propetang kumakatha ng sariling salita at pagkatapos ay sasabihin galing iyon kay Yahweh. Ako'y laban sa mga propetang nagsasalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang kabutihang magagawa sa bayang ito. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, kung tanungin ka ng mga taong ito o ng isang propeta o pare, ano ang ipinapasabi ni Yahweh? Ganito ang isagot mo. Kayo ang nagiging pabigat kay Yahweh, kaya kayo'y itatakwil niya. Ang bawat propeta, pari o sinimang magsalita ng ang nakakabigat kay Yahweh, ay paparusahan ko pati ang kanyang sambahayan. Ang sasabihin ninyo sa isa't isa, ano ang sagot ni Yahweh? O kaya, ano ang sabi ni Yahweh? Ngunit huwag na ninyong sasabihin kahit kailan ang ito ang nakakabigat kay Yahweh. Mabibigatan talaga ang sinumang gagamit ng mga salitang ito, sapagkat binabaluktot niya ang salita ng kanyang Diyos. Ang Diyos na buhay, ang makapangyarihan sa lahat, si Yahweh. Ganito ang sasabihin ninyo kung kinakausap ninyo ang isang propeta. Ano ang sagot ni Yahweh? O kaya, ano ang sabi ni Yahweh? Ngunit kapag ginamit pa ninyo ang mga salitang, ito ang nakakabigat kay Yahweh. Matapos kong ipagbawal ang paggamit niyon, kayo'y ituturing ko ngang pasaning nakakabigat at itatapon sa malayo. Kayo at ang lungsod na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga ninuno. Ilalagay ko kayo sa kahiyahiyang kalagayan na hindi ninyo malilimutan habang buhay, at kayo ay hahamakin habang panahon. 24 na kabanata. Pagkatapos gapiin at dalhing bihag sa Babylonia ng Haring Nebukadnezar si Haring Jeconias na anak ni Jehoiakim, kasama ang mga pinuno, mahuhusay na manggagawa at mga panday ng Juda mula sa Jerusalem patungong Babylonia. Ipinakita sa akin ni Yahweh ang 2 basket ng igos sa harap ng templo ni Yahweh sa isang pangitain. Napakaganda ng mga igos sa unang basket. Mga unang nahinog na bunga, ngunit napakasama naman ang igos na nasa pangalawang basket at hindi na maaaring kainin. At tinanong ako ni Yahweh, Jeremias, ano ang nakikita mo? Sumagot ako, mga igos po. Napakaganda ng nasa unang basket, ngunit napakasasama ng nasa isang basket at hindi na maaaring kainin. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahweh, akong si Yahweh ang Diyos ng Israel ang nagsasabi, katulad ng mabubuting igos na iyan ang mga taga-Juda na dinilang bihag sa Babylonia ay itinuturing kong mabubuting tao. Pangangalagaan ko sila at ibabalik balang araw sa kanilang lupain. Patatatagin ko sila at hindi lilipulin. Itatanim at hindi bubunutin. Makikilala nila na ako si Yahweh. Sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos, sapagkat buong puso silang magbabalik loob sa akin. Ngunit kung paanong hindi makain ang napakasasamang igos, sabi ni Yahweh, gayon din ang gagawin ko kay Haring Sedekias ng Juda, sa kanyang mga pinuno, at sa mga natira sa Jerusalem na nanatili sa lupaing ito, pati ang mga nanirahan sa Ehipto. Sila'y katatakutan sa lahat ng kaharian sa sanlibutan. Hahamakin sila at ang pangalan nila'y magiging bukang bibig sa pag-alipusta at pagsumpa kahit saan sila mapunta. Darana sila ng digmaan, tagutom at salot hanggang sa lubusan silang mawala sa balat ng lupa, sa lupaing ibinigay ko sa kanila at sa mga ninuno nila. 25 kabanata. Ito ang pahayag na tinanggap ni Jeremias tungkol sa mga taga-Juda. Noong ika-4 na taon ng paghahari ni Jehoiakim, anak ni Josias ng Juda, at unang taon naman ng paghahari ni Nebukadnezar sa Babylonia. Ganito ang sinabi ni Propeta Jeremias sa lahat ng mga taga-Juda at mga naninirahan sa Jerusalem. Sa loob ng 23 taon,
mula pa noong 13 taon ng paghahari sa Juda ni Josias, na anak ni Amon, hanggang ngayon. Patuloy kong sinasabi sa inyo ang mga ipinahayag ni Yahweh, subalit ayaw ninyong pakinggan. Hindi ninyo pinansin o pinakinggan ang mga propetang sinugo niya. Sinabi nila na talikuran na ninyo ang masama ninyong pamumuhay at likong gawain, upang sa gayoy mananatili kayo habang panahon, sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh at sa inyong mga magulang. Sinabi nilang huwag kayong sasamba at maglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyong pag-aalabi ng puot ni Yahweh dahil sa pagsamba ninyo sa mga Diyos-Diyosang nililok ng kamay. Kung sumunod lamang kayo sa Kanya, sana'y hindi niya kayo pinarusahan. Ngunit hindi kayo nakinig kay Yahweh. Ginalit ninyo siya dahil sa sinamba ninyo ang mga Diyos-Diyosang inyong ginawa. Kaya naman naganap sa inyo ang kapahamakang ito. Kaya ito ang sabi sa inyo ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Dahil sa hindi ninyo pagsunod sa aking mga salita, tatawagin ko ang mga bansang nasa hilaga, pati ang aking lingkod na si Haring Nebukadnesar ng Babylonia. Sasalakayin nila ang bansang ito at lahat ng bansang nasa paligid. Wawasakin ko ng lubusan ang mga ito, at kasisindakan ng lahat ang kanilang sinapit. Hahamakin sila ng makakakita sa kanila, at mananatiling wasak ang lupain habang panahon. Patatahimikin ko ang himig ng kagalakan at katuwaan. Hindi na rin maririnig ang masasayang tinig ng mga ikakasal. Hindi na maririnig ang ingay ng gilingan at maglalaho rin ang liwanag ng mga ilawan. Madudurog ang buong lupain at walang mapapakinabangan. Ang kanyang mga mamamayan ay aalipinin ng hari ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Pagkaraan ng 70 taon, paparusahan ko naman ang hari ng Babylonia at ang kanyang mga mamamayan dahil sa kanilang kasamaan. Ibabaksak ko ang bansang iyon at hindi na makakabangon kailanman. Magaganap sa bansang iyon ang lahat ng sinabi ko laban sa kanila. Lahat ng nasusulat sa aklat na ito na ipinahayag ni Jeremias laban sa lahat ng bansa. Gagawin silang mga alipin ng maraming bansa at mga tanyag na hari. Gagantihan ko sila ayon sa kanilang mga ginawa. Ito ang mga sinabi sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Kunin mo sa kamay ko ang kopang ito na puno ng alak ng kapuutan, at ipainom mo sa lahat ng bansang papupuntahan ko sa iyo. Iinumin nila ito, sila'y malalasing at mababaliw sa tindi ng parusang ipadadala ko sa kanila. Kaya kinuha ko ang kopa sa kamay ni Yahweh at ipinainom sa lahat ng bansang pinapuntahan niya sa akin. Pinainom ko ang Jerusalem at ang mga lungsod ng Juda, kasama ng kanilang mga hari at mga pinuno, upang sila'y mawasak ng lubusan at maging nakakatakot pagmasdan. Sila'y kukutyain at ang mga pangalan nila'y gagamiting pansumpa. Nanatili silang gayon hanggang ngayon. Pinainom ko rin ang Faraon, hari ng Ehipto, pati kanyang mga lingkod at pinuno, lahat ng kanyang nasasakupan at ang mga dayuhang nakikipamayan sa kanila. Gayon din ang lahat ng hari sa lupain ng Uz, at lahat ng hari sa lupain ng mga Filisteo ng taga-Askalon, Gaza, Ekron at ang natira sa Asdod, ang Edom, Moab at ang mga anak ni Amon. Lahat ng hari sa Tiro, sa Sidon at sa mga pulo sa ibayong dagat, sa mga lungsod ng Dedan, Tema, Bus at lahat ng nagpaputol ng kanilang buhok, lahat ng hari sa Arabia at ng magkakahalong liping nasa disyerto, lahat ng hari ng Zimri, ng Elam at ng Media, lahat ng hari sa Hilaga, malayo man o malapit, at lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos nilang lahat, ang hari ng Babylonia ang huling iinom sa kopang ito. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Sabihin mo sa mga tao, uminom kayo at magpakalasing hanggang sa kayo'y magkandasuka. Mabubuwal kayo at hindi na makakabangon, sapagkat dumarating na ang digma ang padala ko sa inyo. Kapag tinanggihan nila ang hawak mong alak, sasabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh na kailangang inumin ninyo ito. Una kong paparusahan ang lungsod na tinawag sa aking pangalan. At paano kayo makakaligtas sa parusa? Hindi kayo makakaligtas sa parusa, sapagkat padadalhan ko ng digmaan ng lahat ng naninirahan sa lupa. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Kaya sabihin mo sa kanila ang lahat ng aking sinabi.
Si Yahweh ay magsasalita mula sa kaitaasan, mula sa kanyang banal na tahanan. Dadagundong ang kanyang tinig sa kalangitan at aalikangaw sa buong daigdig, gaya ng sigawan ng mga lalaking gumagawa sa pisaan ng ubas. Ang ingay ay aabot sa lahat ng panig ng sanlibutan, sapagkat hahatulan niya ang mga bansa, gayon din ang buong sangkatauhan. Ang masasama ay kanyang lilipulin. Ito ang sabi ni Yahweh. Ganito ang sinasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Ang sakuna ay lumalaganap na sa bawat bansa, parang malakas na bagyong dumarating mula sa pinakamalayong panig ng sanlibutan. Sa araw na yaon, ang buong daigdig ay mapupuno ng bangkay ng mga pinatay ni Yahweh. Hindi na sila tatangisan, titipunin o ililibing, magiging dumi na lamang sila sa ibabaw ng lupa. Tumangis kayo mga pastol, umiyak kayo ng malakas, maglagay kayo ng abo sa inyong ulo, kayong tagapag-alaga ng kawan. Oras na ng pagtungo ninyo sa patayan at papatayin din kayong gaya ng mga tupa. Walang matatakbuhan ng mga pastol, hindi makakatakas ang mga tagapag-alaga ng kawan. Pakinggan ninyo ang iyakan ng mga pastol at ang panangisan ng mga tagapag-alaga ng kawan. Sinasalakay na ni Yahweh ang dating matiwasay na pastulan. Ang lahat ng tupa sa kawan ay pinuksa dahil sa matinding puot ni Yahweh. Iniwan niya ang kanyang bayan, gaya ng isang leon na umalis sa kanyang yungib. Naging ilang ang lupain dahil sa digmaan at matinding puot ni Yahweh. Ika-26 na kabanata. Nang pasimula ng paghahari sa Juda ni Jehoiakim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula kay Yahweh. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at sabihin mo sa lahat ng tao mula sa mga lungsod ng Juda na naroon upang sumamba kay Yahweh ang lahat ng iniutos ko sa iyo. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, baka magbago ang aking isip at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko dahil sa kanilang masasamang gawa. Sabihin mo sa kanila, sinasabi ni Yahweh, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi ninyo susundin ang aking mga utos na inihanda ko para sa inyo, at hindi ninyo papakinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito itutulad ko sa Shiloh at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panlalait. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga pare, ng mga propeta at ng lahat ng taong nasa templo ni Yahweh. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila at nagsigawan ng, "Dapat kang mamatay. Bakit nagpahayag ka sa pangalan ni Yahweh na matutulad sa Shiloh ang templong ito? Mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman." At siya'y pinaligiran ng mga tao. Nang mabalitaan ito ng mga pinuno sa Juda, sila'y madaling nagtungo sa templo mula sa palasyo at naupo sa kanilang mga upuan sa may pagpasok ng bagong pintuan ng templo. Pagkatapos ay sinabi ng mga pari at ng mga propeta sa mga pinuno at sa buong bayan, dapat lang na mamatay ang taong ito sapagkat nagpahayag siya laban sa lungsod, gaya ng narinig ninyo. Sinabi naman ni Jeremias sa mga pinuno at mga taong naroon, sinugo ako ni Yahweh upang magpahayag laban sa templong ito at laban sa lungsod gaya ng narinig na ninyo. Kaya nga, magbago kayo ng inyong pamumuhay at mga gawain at sundin ninyo ang utos ni Yahweh na inyong Diyos. Sa gayon, magbabago siya ng isip at hindi na itutuloy ang parusang inilalaan laban sa inyo. Ako ay nasa ilalim ng kapangyarihan ninyo. Maaari ninyong gawin ang anumang iniisip ninyong matuwid at makatarungan. Ngunit ito ang inyong tandaan. Kapag ako'y pinatay ninyo, pumatay kayo ng taong walang kasalanan, at ito'y magiging sumpa sa inyo at sa lungsod na ito, pati sa lahat ng naninirahan dito, sapagkat alam ninyong sinugo ako ni Yahweh upang sabihin sa inyo ang mga bagay na ito. Nang makapagsalita si Jeremias, sinabi ng mga pinuno at lahat ng tao sa mga pari at mga propeta, hindi dapat hatulan ng kamatayan ng taong ito, sapagkat ipinahayag niya sa atin ang pinapasabi ni Yahweh. Tumayo ang ilang matatanda sa lupain at sinabi sa mga taong naroon, si Mikas na taga Moreset ay nagpahayag noong panahon ni Haring Hezekias ng Juda.
Sinabi niya sa lahat ng naninirahan sa Juda ang pahayag na ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang Zion ay bubungkaling tulad ng isang bukirin. Magiging isang bunto ng gumuhong bato ang Jerusalem, at ang burol na kinatatayuan ng templo ay magiging gubat. Pinatay ba ni Haring Hezekias at ng lahat ng taga-Juda si Mikas? Hindi. Sa halip, natakot ang hari at nagmakaawa kay Yahweh. Nagbago naman ang isip ni Yahweh at hindi na itinuloy ang parusang ipapataw sa kanila. Ngunit tayo mismo ang naghahatid ng malaking kapahamakan sa ating sarili. May isa pang lalaking nagpahayag sa pangalan ni Yahweh. Siya si Urias, anak ni Semaya na tagalunsod ng Jearim. Nagpahayag siya laban sa lunsod na ito at sa lupaing ito kagaya ng sinabi ni Jeremias. Nang ito'y marinig ni Haring Jehoiakim at ng kanyang mga kawal at mga pinuno, binalak ng haring ipapatay siya. Ngunit nang malaman ni Urias ang gagawin sa kanya, tumakas siya patungong Ehipto dahil sa malaking takot. Kaya sinugo ni Haring Jehoiakim sa Ehipto si Elnatan na anak ni Akbor at ilan pang kasama nito. Kinuha nila sa Ehipto si Urias, dinala sa harapan ni Haring Jehoiakim at pinatay sa pamamagitan ng tabak, saka inihagis ang kanyang bangkay sa libingan ng mga karaniwang tao. Subalit si Jeremias ay binantayan ni Ahikam, anak ni Safan, kaya hindi siya napatay ng mga tao. Ika-27 kabanata. Nang pasimula ng paghahari sa Juda ni Sedekias na anak ni Josias, sinabi ni Yahweh kay Jeremias, "Gumawa ka ng pamatok at lubid at ilagay mo sa iyong batok. Pagkatapos magpadala ka ng mensahe sa mga hari ng Edom, Moab, Ammon, Tiro at Sidon sa pamamagitan ng kanilang mga sugo na ngayon ay nasa Jerusalem upang makipag-usap kay Haring Zedekias. Sabihin mo sa kanila na ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel sa kanilang mga hari. Ako ang lumikha sa lupa, sa mga tao, at sa mga hayop na naroon sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Ibinibigay ko ito sa sinumang aking kinalulugdan. Ang lahat ng lupaing ito'y ipinasya kong ibigay kay Haring Nebukadnezar ng Babylonia na aking lingkod. Ibinigay ko rin ang mga hayop sa parang upang maglingkod sa kanya. Lahat ng bansay maglilingkod sa kanya, sa kanyang mga anak at mga apo hanggang sa bumaksak ang kanyang kaharian. Pagdating ng panahong iyon, ang kaharian naman niya ang aalipinin ng mga hari at bansang makapangyarihan. Ngunit ang alimang bansa o kaharian na hindi maglilingkod kay Haring Nebukadnezar ng Babylonia at hindi papailalim sa kanyang pamamahala ay paparusahan ko sa pamamagitan ng digmaan, tagutom at salot, hanggang sa ganap silang mapailalim sa kanyang kapangyarihan. Kaya nga, huwag ninyong papakinggan ang inyong mga propeta, mga manghuhula, mga tumatawag sa espiritu ng mga patay, mga nagpapaliwanag ng mga panaginip, at mga manggagaway kapag pinipigil nila kayo na maglingkod sa hari ng Babylonia. Kasinungalingan ang kanilang sinasabi sa inyo at ito ang magiging dahilan upang mapatapon kayo sa malayong lupain. Kayo'y itataboy ko at mapapahamak kayong lahat. Subalit kung ang alinman bansay pasakop sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia, pananatilihin ko sila sa kanilang bayan. Bubungkalin nila ang sariling lupa at doon maninirahan. Ganito rin ang sinabi ko kay Haring Zedekias ng Juda. Pasakop kayo sa kapangyarihan ng hari ng Babylonia at paglingkuran ninyo siya at ang kanyang bayan upang kayo'y mabuhay. Kung hindi, mamamatay kayo sa digmaan at salot. Ito ang parusang inilaan ni Yahweh sa alinmang bansang hindi maglilingkod sa hari ng Babylonia. Huwag kayong maniwala sa mga propetang pumipigil sa inyo na maglingkod sa hari ng Babylonia. Kasinungalingan ang kanilang sinasabi sa inyo. Hindi ko sila sinugo. Ginagamit lamang nila ang aking pangalan. Kaya palalayasin ko kayo sa lupaing ito at kayo'y malilipol, pati ang mga propetang nandaya sa inyo. Sinabi ko naman sa mga pari at sa buong bayan ang ipinapasabi ni Yahweh. Huwag ninyong papakinggan ang mga propetang nagsasabi sa inyo na ang mga kagamitan sa bahay ni Yahweh ay ibabalik mula sa Babylonia sa madaling panahon. Kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo. Huwag ninyo silang papakinggan. Pasakop kayo sa hari ng Babylonia upang kayo'y mabuhay. Bakit kailangang mawasak ang lungsod na ito? Kung sila'y talagang mga propeta,
At kung salita nga ni Yahweh ang dala nila, ipakiusap nila kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat na ang mga kayamanang natitira pa sa templo, sa palasyo ng hari at sa Jerusalem ay huwag madala sa Babylonia. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat tungkol sa mga haligi sa templo, sa lalagyan ng tubig na yari sa tanso at mga patungan nito, at sa iba pang kagamitang natira sa lungsod. Ang mga ito hindi kinuha ni Haring Nebukadnezar nang dalhin niyang bihag sa Babylonia si Haring Jeconias, na anak ni Jehoiakim ng Juda, pati ang kanyang mga pinunong nasa Juda at Jerusalem. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel tungkol sa mga kagamitang naiwan sa templo, sa palasyo ng hari at sa lungsod ng Jerusalem. Ang mga ito'y dadalhin sa Babylonia at mananatili roon hanggang sa araw na itinakda ko. Pagkatapos ay muli ko itong ibabalik sa kanya-kanyang lugar. Ika-28 kabanata. Nang taong ding iyon, ika-5 buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Zedekias sa Juda, si Jeremias ay kinausap sa templo ni Ananias, anak ni Propeta Azor ng Gibeon, sa harap ng mga pari at ng mga tao. Sinabi ni Ananias, "Ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Winakasan ko na ang kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Sa loob ng 2 taon, ay ibabalik ko sa templong ito ang lahat ng kagamitan na kinuha ni Haring Nebukadnezar at dinala sa Babylonia. Ibabalik ko rin dito si Jeconias, ang anak ni Haring Jehoiakim ng Juda, at ang lahat ng mga taga-Juda na dinalang bihag sa Babylonia. Aalisin ko na kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng Babylonia." Nagsalita naman si Propeta Jeremias kay Propeta Hananias sa harap ng mga pari at sa lahat ng mga taong naroon sa patio ng templo. Amen. Ganyan nga sana ang gawin ni Yahweh. Magkatotoo nawa ang ipinahayag mo at maibalik nga sana rito ang lahat ng kagamitan ng templo mula sa Babylonia at lahat ng mga dinilang bihag. Ngunit pakinggan ninyo ang sasabihin ko sa inyong lahat. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagpahayag na magkakaroon ng tigmaan, tagutom at salot sa maraming bansa at sa mga kilalang kaharian. Kung magkatotoo ang pahayag ng isang propeta na magkakaroon ng kapayapaan, saka lamang natin malalamang si Yahweh nga ang nagsugo sa kanya. Pagkarinig niyon, kinuha ni Propeta Hananias ang pamatok na nasa batok ni Jeremias at binali ito. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon, "Sinasabi ni Yahweh na ganito ang gagawin niya sa mga pamatok na inilagay ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia sa lahat ng bansa. At ito'y gagawin niya sa loob ng 2 taon." At umalis na si Propeta Jeremias. Pagkalipas ng kaunting panahon mula ng baliin ni Propeta Hananias ang pamatok ni Propeta Jeremias, kinausap ni Yahweh si Jeremias, "Pumunta ka kay Hananias at sabihin mo, nabali mo nga ang pamatok na kahoy, ngunit papalitan ko ito ng bakal. Lalagyan ko ng pamatok na bakal ang lahat ng bansang ito upang sila'y maglingkod kay Haring Nebukadnezar. At ito'y siguradong magaganap sapagkat maging hayop sa parang ay ipinasakop ko sa kanya." At sinabi pa ni Propeta Jeremias, "Hananias, hindi ka sinugo ni Yahweh at pinapaniwala mo ang mga taong ito sa isang kasinungalingan. Kaya ang sabi ni Yahweh, ikaw ay mawawala sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito sapagkat tinuruan mo ang bayan na maghimaksik laban kay Yahweh." At noong ika-7 buwan ng taong iyon, si Propeta Hananias ay namatay nga. Ika-29 na kabanata. Nagpadala ng sulat si Propeta Jeremias mula sa Jerusalem para sa nanalalabing matatandang bihag, mga pari at mga propeta, at lahat ng taong dinalang bihag ni Nebukadnezar sa Babylonia. Ito'y ginawa niya matapos lisanin ni Haring Jeconias ang Jerusalem, kasama ang kanyang inang reyna, mga yunuko, mga pinuno at mga panday ng palasyo. Ang sulat ay ipinadala ng propeta kina Elasa, anak ni Safan, at Gemarias, anak ni Hilkias, na sinugo ni Haring Zedekias kay Haring Nebukadnezar sa Babylonia. Ganito ang sinasabi sa sulat. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinilang bihag sa Babylonia. Magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira.
Magtanim kayo at inyong kanin ang bungan yon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaang kayo'y umunti. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-bastang maniniwala sa kanilang mga panaginip. Tandaan ninyo, kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo. Sila'y hindi ko sinugo, ang sabi ni Yahweh. Subalit ito ang aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at pook na pinagdalhan ko sa inyo, at ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. Sinasabi ninyong si Yahweh ay humirang ng mga propeta para sa inyo diyan sa Babylonia. Ganito naman ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa haring nakaupo sa trono ni David at sa lahat ng inyong kababayang nakatira sa lungsod na ito at sa hindi nabihag na mga kasama ninyo. Padadalhan ko sila ng digmaan, tagutom at salot, at matutulad sila sa mga igos na bulok kaya't hindi na makakakain. Sila'y mamamatay sa labanan, sa gutom at salot, masisindak ang lahat ng bansa sa kanilang sasapitin. Sila'y hahamakin at susumpain ng lahat ng bansang pinagtapunan ko sa kanila. Kung paanong hindi nila pinakinggan ang mga propetang sinugo ko sa kanila, gayon din kayo. Ngunit kayong mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia, makinig kayo sa ipinapasabi ni Yahweh. Paparusahan ni Yahweh si Ahab na anak ni Kolaiyas at si Sedekias na anak naman ni Maasiyas, sapagkat ginamit nila sa kasinungalingan ang aking pangalan. Sila'y ibibigay ko kay Haring Nebukadnezar ng Babylonia at papatayin sa inyong harapan. Ang kanilang pangalay babanggitin ng lahat ng taga-Juda na dinalang bihag sa Babylonia. Kapag sinusumpa nila ang kanilang kapwa, sasabihin nila, gawin sana sa inyo ni Yahweh ang ginawa kina Sedekias at Ahab na sinunog ng buhay ng hari ng Babylonia. Ganito ang mangyayari sa kanila sapagkat kasuklam-suklam ang kanilang ginawa sa Israel. Sila'y nangalunya at ginamit pa ang aking pangalan sa kasinungalingan. Nalalaman ko ito at nasaksihan. Sabihin mo kay Semaiyas na taga ni Helam. Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Sinulatan mo ang taga Jerusalem, ang paring si Sefanias na anak ni Maasiyas at ang lahat ng mga pari. Sinabi mong si Sefanias ang hinirang ni Yahweh bilang kapalit ng paring si Joiada at bilang namamahala sa templo. Tungkulin niyang lagyan ng posas at tanikala sa leeg ang bawat nababaliw na lalaking nagpapahayag sa mga tao bilang propeta. Bakit hindi mo pinigil si Jeremias ng Anatot na nagpapahayag sa inyo bilang propeta? Sa mga bihag sa Babylonia ay sinabi niya, magtatagal kayo rito kaya magtayo kayo ng mga bahay na matitirhan at magtanim kayo para may makain. Binasa ng paring si Zephanias ang sulat na ito nang naririnig ni Propeta Jeremias at tinanggap ni Jeremias ang salita ni Yahweh. Sabihin mo sa lahat ng mga dinilang bihag sa Babylonia na ganito ang sabi ni Yahweh tungkol kay Semaiyas na taga ni Helam. Nagpahayag si Semaiyas gayong hindi ko naman siya sinugo at pinapaniwala kayo sa isang kasinungalingan. Dahil dito, siya ipaparusahan ko at ang kanyang mga salinlahi. Hindi na niya masasaksihan ang kasaganaang ipagkakaloob ko sa aking bayan, sapagkat nagpapahayag siya ng paghihimaksik laban sa akin. 30 Kabanata. Kinausap ni Yahweh ang Diyos ng Israel si Jeremias at sinabi, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng sinabi ko sa iyo, sapagkat darating na ang panahon na palalayain ko ang aking bayan, ang Israel at ang Juda,
at ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Ito'y magiging kanilang muli. Ito ang mga sinabi ni Yahweh tungkol sa Israel at sa Juda. Narinig ko ang sigaw ng isang takot, ng isang nasindak at walang kapayapaan. Isipin mong mabuti, maaari bang manganak ang isang lalaki? Bakit hawak-hawak ng bawat lalaki ang kanyang tiyan, tulad ng isang babaeng manganganak? Bakit namumutla ang kanilang mga mukha? Nakakatakot ang araw na iyon. Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Jacob, ngunit siya'y makakaligtas. Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, babaliin ko ang pamatok sa kanilang mga lieg at kakalagin ko ang kanilang tali. Hindi na sila aalipinin ng mga dayuhan. Sa halip, sila'y maglilingkod kay Yahweh na kanilang Diyos at kay David na kanilang magiging hari. Ngunit huwag kang matakot, lingkod kong Jacob, at huwag kang manlupaypay Israel. Ililigtas ko kayo kahit saan kayo naroon. Kahit nasa lupain ng pagkabihag ang inyong mga anak, manunumbalik ang payapang pamumuhay ni Jacob at siya'y sasagana at wala ng katatakutan. Ako'y sa inyo at ililigtas ko kayo. Lilipulin ko ang lahat ng bansang pinagkalatan ko sa inyo. Subalit kayo'y hindi malilipol. Paparusahan ko kayo ng marapat, ngunit ako'y magiging makatarungan sa inyo. Ito ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan. Wala nang lunas ang iyong sakit. Malala na ang iyong sugat. Walang mag-aalaga sa iyo. Walang kagamutan sa iyong sugat. Wala ka ng pag-asang gumaling pa. Nilimot ka na ng lahat mong mangingibig. Wala na silang malasakit sa iyo. Sinaktan kita gaya ng isang kaaway. Buong lupit kitang pinarusahan, sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Huwag ka nang umiyak dahil sa iyong sakit. Wala nang lunas ang sugat mo. Ginawa ko ito sa iyo sapagkat matindi ang iyong kasamaan at napakarami mong kasalanan. Gayunman, lahat ng umapi sa iyo ay aapihin. Lahat ng iyong kaaway ay bibihagin din. Nanakawan ang nagnakaw ng kayamanan mo. Ang bumiktima sa iyo ay bibiktimahan din. Ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Kayo'y tinawag nilang mga itinakwil, ang Zion na walang nagmamalasakit. Sinabi pa ni Yahweh, muli kong ibabalik ang kasaganaan sa lipi ni Jacob. Kahabagan ko ang buong sambahayan niya. Ang lungsod na winasak ay muling itatayo at muling itatayo ang bawat gusali. Ang mga tao roon ay aawit ng pasasalamat at magkakaingay sa kagalakan. Sila'y aking pararamihin. Pararangalan ko sila at wala nang hahamak sa kanila. Ibabalik ko ang kanilang dating kapangyarihan at sila'y magiging matatag sa aking harapan. Paparusahan ko ang lahat ng mga aapi sa kanila. Lilitaw ang isang pinuno na mula rin sa kanila. Aanyayahan ko siya kaya siya na may lalapit sa akin, sapagkat walang mangangahas na lumapit sa akin kung hindi inanyayahan. Sila'y magiging bayan ko, at ako'y ang kanilang magiging Diyos. Ito ang sabi ni Yahweh. Ang puot ni Yahweh ay parang bagyo. Parang nag-aalimpo yung hangin na hahampas sa ulo ng masasama. Hindi magbabago ang matinding puot ni Yahweh hanggat hindi niya na isasagawa ang kanyang balak. Mauunawaan ninyo ito sa mga araw na darating.